Yo, what's up mga padreng? Welcome back to my channel. May dinala rito, Wave 100. Ang issue ng kanyang motor, panay daw namamatay, walang minor, may hirap pa andarin. So, sa pagto-troubleshoot ng ganitong motor, dapat meron tayong guide. So, step by step, ang gagawin natin dyan, iniwan na lang dito yan, dala ng may-ari yung susi. So, babalikan na lang daw, hindi nila iniwan. So, ang gagawin natin dyan, maglilinis tayo ng karburador, i-check natin yung spark plug, air cleaner. So, yan ang mga gagawin natin dyan. So, ang modelo natin ay Wave 100. So, tanggalin na muna natin yung flarings para ma-expose natin yung kanyang makina. So, tara, simulan natin. Mga padreng, pag ganyan yung issue, kalimitan na yung step by step na ginagawa ko, linis karburador, linis spark plug or palit, linis ng ating air cleaner. So yan yung ating gagawin na pinaka basic step kapag ganyan yung mga issue nung motor. Siyempre unang-una kailangan natin tanggalin yung kanyang flarings. Kasunod nun, tatanggalin natin yung karburador, yung kanyang filter, yung air cleaner box niya. May dalawang 10mm yan sa taas. So yan, sungkitin lang natin ganyan. So minsan masikip yan, yung airbox natin. So tanggalin natin yung dalawang 8mm dito sa ating carburetor para matanggal natin yan. Gutin na muna natin yung fuel hose. So ang ginagawa ko dyan, pag hinugot ko yan, sinusumpalan ko lang yan ng tornilyo para hindi tumulo yung ating gasolina. So yan, dito sa part na yan, sa may likod ng carburetor, may 8mm dyan. Bali dalawa yan para matanggal natin yung carburetor. So ayan, tanggalin na natin yung karburador. Lilinisin natin ang gasolina yan. O tingnan nyo, napakadumi oh. So kalimitan, cause ng pagkapalyado yan. So kuha lang tayo ng gasolina, linisin muna natin yung labas bago yung loob. Tsaka natin pagbubugahan ng hangin yan. Makabili, patingin-tingin, di makapanood ng sine, walang ibang pera, kundi pamasahe, nakayanan ko lang, pambili ng dalawang yosin. Mga padreng, kung nais nyo pong magpagawa at kung taga-Bataan lang po kayo, medyo malapit dito sa ating shop, pwede nyo po akong pasyalan dito sa Barangay Pulo, Hermosa, Bataan. Tabi lang po ako mismo ng tulay. Sa tubig, puto may lilipas din, patuloy ang laboy, walang isipin, kailangan magsaya, kailangan magpangin, nakakainip ang ganitong buhay, nakakainis ang ganitong buhay, nakakainip ang ganitong buhay. Mga padreng, itong part na yan, yung 17mm, so tanggalin natin yan. Kalimitan dyan pumupondo yung pinakadumi. So ayan oh, napakarumi nung kanyang pinaka parang baso.
So linisin lang natin yan, tsaka natin bugaan ng hangin yan. So yan, bugaan natin, tsaka natin ibalik. So dyan kasi pumupondo yung mga dumi. Kita nyo naman, no? So pag naglinis tayo ng karburador, matik yan, linisin din natin yung kanyang airbox. Kasi combine po yan, dalawa na yan. So pag naglinis tayo ng karburador at di natin lininis yon, automatic yan dudumi pa rin yan. So ibalik na natin yan, 17mm. Tapos buksan na natin yung dalawang screw para ma-expose natin yung loob. Gagawin natin dyan, pagbububugaan natin yung kanyang jetting. So syempre kailangan natin tanggalin yon. So tanggalin na muna natin yan. Tingnan nyo, napakadumi, oh. Linisin lang natin ng gasolina, buga ng hangin, lahat ng butas. So ganyan lang yung ginagawa ko, mga padreng. Cost kasi ng pagkapalya yan. Kapag marumi po kasi yung ating carburetor, minsan hirap pumasok yung gasolina doon sa ating intake manifold. Minsan kinakapos din ng hangin. So tanggalin na muna natin yung main jet, kasunod niyan yung slow jet. Bugan lang natin ng hangin lahat yan, yung mga jettings na yan. So minsan pag barado yan, talagang papalya talaga. So lahat ng butas bugaan natin. Mga padreng, napaka-importante po talaga ng compressor sa paglilinis ng ating carburetor kasi sa lakas ng hangin yan, lahat ng mga tinga niyan talagang itatapon. So dahil napakadumi nitong carburetor ni padreng, talagang papalya talaga yan. So siyempre yung carburetor, dyan yung gasolina. Tapos susunod natin dyan mamaya yung kanyang spark plug, kuryente, gasolina, kuryente. Tapos yung airbox, yung sa hangin. So yan ang mga ginagawa natin dyan. So ito yung pinakamaliit na yan. Yan yung ating slow jet. Kapag naka-minor tayo or hard starting, kalimitan yan yung nagbabara. So kailangan natin bugaan ng hangin yan. So ang issue ng kanyang motor daw, napakahirap paandarin. Pag umandar, namamatay. Aandar, namamatay. So possible talaga na kinakapos ng gasolina. So ayan, ibalik na natin yung kanyang slow jet. Sunod natin, ibalik yung kanyang main jet. Wala naman timing yan, mga padreng. O ganyan lang. Backlash kabit lang yan. So ayan, higpitan natin. Isunod natin dyan yung float valve. So okay pa naman yung kanyang float valve. Okay, balik na natin yan. Ayan, ganyan lang naman yung pagkabit nyan. Ipasok nyo lang, tsaka natin ibalik. At okay na yan, mga padreng. So lagay natin yung pin. Okay. Bugaan ulit natin ng hangin para siguradong malinis talaga lahat ng mga butas. Bugaan natin yan. So ayan, ilagay na natin to, yung pinaka cover nya. Tapos yung dalawang screw, higpitan na natin yan. So good na yan. At isunod naman natin dyan yung kanyang airbox. Linisin na muna natin yung labas para luminis naman. So gamit ko lang din yung gasolina. Kumuha lang tayo sa motor. Bali sinumpalan ko lang yung fuel hose para hindi siya tumulo.
So yan, linisin natin yung labas para kahit papano malinisan naman. Itong motor na to talagang bibihira lang daw ipagawa dahil bibihira lang din gamitin. Napaka-importante po kasi mga padreng yung may guide tayo na sinusunod. So pag nagagawa ko yung ganyang estilo talaga yung aking ginagawa. So linis-linis lang. Linis carburetor, linis air filter, linis spark plug, kung palitin na, palitan na. So yan, mga bagay na yan yung kalimitang pinagmumulan yan talaga. So ayan, pati loob linisin natin. Bugaan natin ng hangin yung kanyang air filter. So yan kasi nagsasala ng mga alikabok para hindi pumasok sa ating intake manifold. Syempre bago pumasok doon, dadaan muna sa ating carburetor. Ang sinusunog po kasi ng ating spark plug, pinaghalong hangin tsaka gasolina. Kaya naman kung barado na yung ating filter, cause po yan ng palyado kasi nabubulunan siya sa gasolina sapagkat kinakapos sa hangin. So combine po dapat yung dalawa na yan, hangin tsaka gasolina. So ayan, tanggalin na natin yung kanyang spark plug. Check natin kung good condition pa. So yan, pinapalitan na lang ni Padreng yung kanyang spark plug sapagkat sobrang tagal na daw po noon. Dahil nga hindi nagagamit, so palit na lang daw para talagang kondisyon. So yan, pinalitan natin. Hindi ko na chinek yung kanyang kuryente kung meron linalabas kasi sabi niya naman umaandar naman daw, kaso palyado lang. So yan, nabalik ko na. Balik na rin natin yung kanyang airbox, isabay natin yung carburetor. So yan yung goma sa loob. Ayan, tingnan nyo, goma. Ayan, dapat ganyan siya kasi may goma na rito sa ating carburetor so wag natin pagtatapatin yung dalawang goma, dapat magkatalikod sila. So ibalik na natin yung dalawang 8mm ng ating carburetor. Ayan. So yan yung 17 na yan, luwagan natin yan para pumasok yung hangin na may kasamang gasolina. Saka ko lang hinigpitan yung 17 na yan kasi mahirapan tayo paandarin pag walang pondong gasolina yan. Siyempre bago natin luwagan yun, dapat nakakasana yung ating fuel hose para lumabas yung gasolina. So nagpapalit na rin si Padreng ng langis, so hindi ko na pinakita kung paano mag-drain yan. So alam ko naman na basic lang sa inyo yan. So ang kinakabit natin langis dyan, 800 ml lang. So yung mga Padreng, ang ginawa lang natin, nagpalit na tayo ng spark plug. Palitin na yung kanyang spark plug, yung air cleaner, madumi.
Tapos etong hose na to, napansin ko na puno na siya ng dumi. Nung binugaan ko siya, punong-puno to tong hose na to. Dito lumalabas yan, oh. Ito yung butas na yan. Diyan tagos yan yung hose na to. So ayan, binugaan ko yan. Tapos yung karburador niya sobrang dumi na rin. So yan ang ginawa natin dyan. Tapos binalik natin, nagpalit na rin ako ng langis. So di pa daw na change oil yan. So i-try nating panda rin. Ito na yung susi. Try natin panda rin. Napansin ko rito mga padreng, medyo mataas yung minor. Siguro in-adjust nila yung minor rito dahil nga namamatay. So ibababa natin yan. Pihitin lang natin yung kanyang idle screw ng pakaliwa para bumaba yan. Sinet ko na rin yung kanyang hangin kung ilang input. So kalimitan sa mga wave 100, 1.5 yung inalagay ko dyan na tinta ng kanyang hangin. So ang linagay nila, naka-dos yung hangin. So 1.5 lang yung linalagay natin dyan. So yan yung hangin. So yun mga padreng, good na yung kanyang motor. So ang nakita ko lang issue, nagbarado na yung kanyang carburetor. Tapos yung filter niya, napakadumi na rin. Yung spark plug ni padreng, palitin na rin. So ito siya. So tinutok na lang nila, yan o. Pinuktok na lang nila dito. So nagpalit na tayo niyan. Mga padreng, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan paki-like, paki-subscribe, pakita na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless. Mabuhay po kayo.